Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Napakadali nating magreklamo sa Diyos. At bakit? Sapagkat tayo'y mga makasalanan. Kapag tayo'y nasasaktan, kaagad nating itinuturo sa Panginoon ang ating problema at sinisisi siya. Ito ang likas na pag-uugali na mayroon ang tao laban sa Diyos. Subalit sa taong nakakakilala sa Panginoon, kahit na kamatayan ay hindi hadlang upang papurihan niya ang Diyos. At ito mismo ang halimbawang matatagpuan natin sa unang martir ng Iglesia. Siya ang ating makikilala sa 7 kabanata ng Aklat ng Gawa. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na aklat ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nakilala natin si Esteban na isa sa mga dakilang lingkod ng Diyos. Ganoon din ang pagkatawag kay Esteban at ang kanyang mga katangian na nakita sa kanyang mga alagad. Sa kabanata na ating pag-aaralan ngayon ay matutunghayan natin kung papaano ipagtatanggol ni Esteban ang kanyang pananampalataya laban sa Sanhedrin. Ang kanyang mga sinabi sa harapan ng Sanhedrin ay tila ba babalik alaala ng kasaysayan ng Israel at ang kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Sinabi din niya na ang mga Sanhedrin ay may pananagutan sa kamatayan ni Jesus at makikita natin ang naging bunga ng mga pahayag na ito. Sa kanyang pagpapahayag ng kasaysayan ng Israel, naging malinaw na kahit minsan ay hindi sinamba ng bayang Israel ang Diyos. Subalit hindi naman lahat, mayroon pa ring ilan ang naniniwala at sumasampalataya hanggang ngayon. Ngayon ay simulan na natin ang pag-aaral sa 1 at 2 talata ng 7 kabanata ng Aklat ng Gawa. Sinabi ng pinakapunong pari, "Totoo ba ang mga bagay na ito?" At sumagot si Esteban, "Mga Ginoo, mga kapatid, mga magulang, makinig kayo. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama nung sila'y nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran. Gumawa sila ng paratang laban kay Esteban at tinanong siya tungkol sa mga paratang sa kanya. Subalit sa kanyang mga sagot, hindi niya tinangkang linawin o mga tuwiran sa kanyang mga sinabi. Sa katotohanan, hindi niya binanggit ang mga paratang laban sa kanya. Mapapansin din natin na tinawag pa niya silang mga kapatid at tinawag din niya ang mga matatanda na mga magulang. Siya ay mas nakakabata sa kanila, kaya naman siya ay nagbigay galang sa kanila. Ang mas nakababatang lalaking ito ay ang magiging kauna-unahang Kristiyanong martir. Nagsimula ang talumpati ni Esteban sa mga katagang ang Diyos ng kaluwalhatian at nagtapos ang kanyang buhay sa kaluwalhatian ng Diyos at sa buong panahon ng kanyang pagtatalumpati ay nababalutan siya ng kaluwalhatiang ito sapagkat ang Panginoon ang nagahari sa kanyang buhay. Ang Israel ay isa sa mga pinakamapalad na lipi at bayan. Sangayon sa Aklat ng Roma 9 na kabanata sa talatang 4 sinabi, sila'y mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagtanggap ng mga kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasa kanila, subalit ang kaluwalhatian ito ay umalis sa kanila. Una, mula sa tabernakulo, 2 sa templo. Sangayon sa Juan sa unang kabanata ng 14 na talata, ang kaluwalhatian ito ay nasa anak, subalit itinakwil nila ito. Sinimula ni Esteban ang kanyang talumpati sa kasaysayan ni Abraham dahil dito nagsimula ang kasaysayan ng Israel. Si Abraham ang nagtatag ng bayang ito at ang kanyang relasyon sa Diyos ay dahil sa biyaya at pananampalataya. Dahil sa biyaya, tinawag siya ng Diyos mula sa kadiliman. Tumugon naman siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Naligtas si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil siya ay tuli o dahil sa tinupad niya ang mga utos sa kanya ng Diyos o sa pagsamba sa templo.
Naniniwala siya sa pangako ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, siya'y ligtas. Makatotohanan ang mga bagay na ito ngayon. Sa mga malalaki at magagarang simbahan, makikita ang maraming taong nagsisimba ngayon. Sa palagay niyo ba ay mga Kristiyano ang lahat ng mga taong iyon? Ang sagot ay kahit na sila ay nagsisimba o may katungkulan sa loob ng simbahan na kanyang kinaaniban, marahil hindi pa sila mga Kristiyano sa dinami-dami ng mga taong pinagpala ng Diyos sa bayan ng Israel. Marami sa kanila ang hindi tapat sa kanilang relasyon sa Diyos. Si Abraham ay taong may pananampalataya. May paniniwala sa Diyos, kaya't siya ay sumunod sa Diyos. Ang bunga ng pananampalataya ay pagsunod. Dito sinumula ni Esteban ang kanyang salaysay. Sa talata 3 ay ganito ang sinabi. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ipakikita ko sa iyo. Tinawag ng Diyos si Abraham na lumayo sa kanyang tahanan dahil ang tahanan ito ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa talata 4 at 5, ganito po ang sinabi, nang magkagayoy umalis siya sa lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran, at mula roon, pagkamatay ng kanyang ama ay inilipat siya ng Diyos sa lupain na inyong titirhan. Hindi siya binigyan ng anuman doon bilang mana, kahit man lamang isang hakbang na lupa. Subalit ipinangakong ibibigay iyon sa kanya bilang ari-arian niya at sa kanyang mga anak na susunod sa kanya bagaman wala pa siyang anak. Ipinakita dito ni Esteban ang pananampalataya ni Abraham. Sang-ayon sa ating nabasa, ipinangako ng Diyos ang lupaing ito kay Abraham kahit na siya ay wala pang anak. Sinabi ni Esteban na kung paanong sinabi ng Diyos kay Abraham na magiging alipin ang kanyang lipi bago sila makapasok sa lupain na ipinangako sa kanila. At naganap ang lahat ng ito sang-ayon sa sinabi sa kanya ng Diyos. Mula pa sa simula ay may kadakilaang plano ang Diyos sa kanyang mga anak. At ang mga planong ito ay matutupad lamang kung sila ay magtitiwala sa kanyang mga salita at susunod sa kanyang kalooban. Talata 6 hanggang 8, ganito ang sinabi ng Diyos na ang kanyang binhi ay maninirahan sa lupain ng iba at sila ay magiging alipin nila at aalipihin ng 400 taon. Ang bansang aalipin sa kanila ay aking hahatulan, sabi ng Diyos. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay lalabas sila at sasambahin nila ako sa dakong ito. Pagkatapos ay binigay niya sa kanyang tipan ng pagtutuli. Kaya't si Abraham ay naging ama ni Isaac at ito'y tinuli ng 8 araw. At si Isaac ay naging ama ni Jacob at ginawa naman ni Jacob sa 12 patriarka. Mula kay Abraham, dumako naman si Esteban sa mga patriarka. Binanggit niya ang tungkol kay Jose noong siya ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid dahil sa kanilang inggit sa kanya. Subalit ginamit ng Diyos ang mga pangyayaring ito upang maligtas ang bayan na kanyang pinagpala. Tunghayan natin ang mga susunod na pangyayari sa talumpati ni Esteban. Talata 9 hanggang 16. Ang mga patriarka dahil sa inggit kay Jose ay ipinagbili siya sa Ehipto. Ngunit ang Diyos ay kasama niya. Siya ay iniligtas sa lahat ng kanyang kapighatian at binigyan siya ng biyaya at karunungan sa harapan ng paraon na hari ng Ehipto at kanyang pinili siya upang mamahala sa Ehipto at sa buong bahay niya. Dumating noon ang taggutom sa buong Ehipto at sa Kanaan at nagkaroon ng malaking kahirapan at walang matagpo ang pagkain ng ating mga ninuno. Ngunit nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, sinugo niyang una ang ating mga ninuno. At sa ikalawang pagdalaw ay nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid na nakilala ng paraon ang pamilya ni Jose. Pagkatapos ay nagsugo si Jose, inanyayahan niya si Jacob na kanyang ama at ang lahat niyang kamag-anak na 75 katao. Kaya't nagtungo si Jacob sa Ehipto. Doon ay namatay siya at ang ating mga ninuno, sila'y ibinalik sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa halaga ng pilak mula sa mga anak ni Hamor sa Shechem. Dahil sa inggit sa kanilang nakababatang kapatid, kaya nagawa nilang ipagbili si Jose. Gayunpaman, si Jose pa rin ang nagligtas sa kanila. Dumako naman si Esteban sa susunod na bahagi ng kasaysayan ng Israel.
Ipinaliwanag niya sa kanila ang ginawang pagligtas sa kanila ng Diyos mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Ginawa ng Diyos na tagapagligtas si Moises. Ipinakita dito ni Esteban kung papaano tinanggihan ng mga Israelita si Moises. Ipinakita rin niya kung papaano ang dinanas niyang kahirapan sa kamay ng mga Israelita. Talata 17. Ngunit nang nalalapit ang panahong ipinangako ng Diyos kay Abraham, ang ating sambayanan ay dumago at tumami sa Ehipto hanggang sa lumitaw ang isang hari sa Ehipto na hindi nakakakilala kay Jose. Pinagsamantala nito ang ating bansa at pinilit ang ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay ang mga iyon. Nang panahong ito, si Moises ay ipinanganak at siya'y kasiyasiya sa Diyos. Siya'y inilagaan ng 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. Nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng paraon at siya'y inilaga ang gaya ng sariling anak niya. Kung hindi umalis si Moises sa Ehipto, siya ang sumunod na paraon sa Ehipto dahil siya ay pinalaki at inilagaan ng prinsipe na tulad ng kanyang sariling anak. Talata 22, tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Lumaki si Moises sa kaalaman ng bayang Ehipto. Ang kaalamang ito ay mahalaga kahit na sa ating panahon ngayon. Kadalasan, hindi natin binibigyang halaga ang mga Ehipsyo tungkol sa kanilang kasaysayan. Tingnan ninyo ang mga pyramids, ang kulay sa kanilang mga libingan, mga kulay na hindi kumukupas sa pagdaan ng panahon. Napakabuti nila sa paggamit ng matematika, kimika, arkitektura, astronomiya. Nabilang nila ang layo ng araw mula sa lupa. Naintindihan nila ang tungkol sa pag-iimbalsamo at iba pa. Marami silang nalalaman at hindi natin masasabi na sila ay mga taong mangmang. Na kay Moises ang lahat ng kabutihan at kapakinabangan nang siya ay bata pa dahil pinalaki siya bilang anak ng paraon. Nakapag-aral siya sa kaalaman ng Ehipsyo. Siya ay naging tanyag. Gayunpaman, hindi siya handa upang pangunahan ng Israel ang bayang pinagpala ng Diyos. Ang lahat ng tanyag na pag-aaral sa Ehipto ay hindi nakatulong sa kanya upang ihanda sa paglilingkod sa Diyos. Ang lahat ng kaalaman ng tao ngayon ay hindi sapat upang maunawaan ang salita ng Diyos. Dahil hindi kayang tanggapin ng likas na tao ang mga bagay na ukol sa Diyos ng Ehipto. Ang lahat ng ito ay kahangalan sa kanya. Sang-ayon sa unang Korinto sa 2 kabanata, sa talata 14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ng Diyos, ang lahat ng ito ay kahangalan sa kanya at hindi niya iyon naunawaan, sapagkat ang mga iyon ay naunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Bagamat alam ni Moises ang lahat ng kaalaman sa kanyang panahon, hindi siya handa upang pangunahan ang bayang pinagpala ng Diyos. Kahit matapos ang 40 taon ng kanyang pag-aaral sa Ehipto, dinala siya ng Diyos sa ilang. Doon siya inihanda ng Diyos upang maging tagapagligtas ng Israelita. Talata 23-5, nang siya'y 40 taong gulang na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Israel. Nang makita niya na ang isa sa kanila ay pinapahirapan, kanyang ipinagtanggol at ipinaghiganti ang inaapi sa pamamagitan ng pagpatay sa Ehipsyo. Noon ay inisip niya na naunawaan ng kanyang mga kababayan na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan niya, ngunit hindi nila naunawaan. Pansinin natin na ginawa ni Moises ang isang bagay na alam niyang tama. Talagang ninais niyang iligtas ang kanyang mga kababayan, subalit hindi nila ito maunawaan. Gayun din si Moises, hindi pa siya handa, kung kaya't dinala siya ng Diyos sa ilang upang doon siya ihanda sa mga dakilang bagay na magaganap. Talata 26-8, nang sumunod na araw, lumapit siya sa kanila, samantalang sila'y nag-aaway at ibig sana niyang sila'y pagkasunduin. Nang sinabi, mga Ginoo, kayo'y magkapatid, bakit kayo nag-aaway? Ngunit itinulak siya ng nananakit sa kanyang kapwa na sinasabi, sino ang naglagay sa iyo na pinuno at hukom sa amin? Ibig mo ba akong patayin, gaya ng pagpatay mo kahapon sa Ehipsyo? Ngayon ay nakita natin ang pagkatakot ni Moises. Talata 20,
Nang marinig niya ito, tumakas si Moises at naging dayuhan sa lupain ng Midian, kung saan siya ay naging ama ng 2 lalaki. Nang lumipas ang 40 taon, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang bundok sa Sinai na ningas na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nang makita ito ni Moises, namangha siya sa tanawin, at sa kanyang paglapit upang tingnan ay dumating ang tinig ng Panginoon. Talata 32-4, Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Nanginig si Moises at hindi nangahas tumingin, at sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang mga sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Totoong nakita ko ang kaapihan ng aking bayan na nasa Ehipto, at narinig ko ang kanilang daing, at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. Ngayoy lumapit ka, susuguin kita sa Ehipto. Sangayon sa ating binasa, sinabi ng Diyos kay Moises na nakikita ng Diyos ang kaapihan ng kanyang bayan sa Ehipto. Nakita ng Diyos ang kanilang pangailangan, at iyon ang dahilan kung bakit niya iniligtas ang Israel. At ito din ang dahilan kung bakit siya nagsugo ng tagapagligtas para sa iyo at sa akin. Hindi dahil sa tayo ay mabubuting tao, kailangan pumunta ako doon at iligtas sila. Napakabait nila at mahal nila ako at tapat sa akin. Hindi ganito ang tingin sa atin ng Diyos. Nang tiningnan tayo ng Diyos, wala siyang nakita sa atin, kundi mga makasalanan at walang kabutihan. Lahat tayo ay mga ligaw dahil sa ating mga kasalanan. Gayunpaman, minahal niya tayo sa kabila ng ating karamihan, at ito lamang ang tanging dahilan kaya niya tayo iniligtas. Talata 35. Ang Moises na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay sa pinuno at hukom, ang siyang sinugo ng Diyos na maging pinuno at tagapagligtas sa pamamagitan ng anghel na sa kanya ay nagpakita sa mababang punong kahoy. Binigyang pansin dito ang gawain ng mga anghel sa buhay ng bayang Israel. Sa kasaysayan ng bayang Israel, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ibinigay ng Diyos kay Moises ang mga kautusan sa pamamagitan ng gawain ng Israel. Madalas tayong makarinig ng tungkol sa anghel sa tuwing Pasko. Nalaman natin ito sangayon sa kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus na mayroong pahayag ang mga anghel kay Maria, Jose, Zacarias at sa mga pastol. Hindi na nagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng anghel ngayon ang Diyos. Subalit noon, malayang ipinadala ng Diyos ang mga anghel upang gamitin sila sa pagpapahayag ng kanyang kalooban. Bago tayo dumako sa iba pang karanasan ng bayang Israel, nais kong balikan natin ang 2 tao sa lumang tipan, si Jose at si Moises. Ang 2 ito ay may mga di pangkaraniwang naganap sa kanilang karanasan. Pareho silang tinanggihan bilang tagapagligtas sa unang pagkakataon, subalit tinanggap sa ikalawang pagkakataon. Sa unang pagkakataon, nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid, subalit sa ikalawa ay siya ang nagligtas sa kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, hindi tinanggap si Moises ng kanyang mga kababayang Israelita nang tangkain niyang iligtas sila sa pagiging alipin mula sa mga Ehipsyo, kung kaya't kinakailangang lumayo upang iligtas ang kanyang buhay. Subalit sa ikalawang pagkakataon, tinanggap siya at sila'y nakalaya. Ang 2 pangyayaring ito ay naglalarawan kung papaanong pinakitunguhan ng Israel si Jesus. Sa unang pagkakataon ay hindi tinanggap ng Israel si Jesus bilang tagapagligtas, subalit sa kanyang pagbabalik, sangayon sa Zacarias 12:10-13:1, mabubuksan ang isang bukal sa sambahayan ni David kung sila ay titingin sa kanya at magsisisi. Sa likod ng mga kasamaang ginawa nila sa kanya, hindi niya itataboy ang kanyang bayan. Kayon, ang Israel ay bulag sa katotohanan tungkol kay Jesus, subalit may maligtas sa kanila. Gayunpaman, bilang isang bayan, sila ay bulag tungkol sa tunay na tagapagligtas. Kaibigan, kung noon ay hindi ka nagkaroon ng pagkakataon upang tanggapin ang Panginoong Hesus, hindi pa huli upang siya ay tanggapin. Marahil, ito na ang huli mong pagkakataon upang siya ay tanggapin. Huwag mo nang hintayin ang kanyang muling pagbabalik dahil wala ka ng panahon
pag dumating ang araw ng kanyang pagbabalik, sapagkat tayong lahat ay kanyang hahatulan. Isaya 55:6-7, hanapin ninyo ang Panginoon habang matatagpuan. Tawagin ninyo siya habang siya ay malapit. Talikdanan ng masasama ang kanyang lakad at ng taong liko ang kanyang mga iniisip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya ay kahabagan niya. Manumbalik siya sa ating Diyos pagkat madali siyang magpatawad. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat muli Lord sa oras pong ito, sapagkat niloob mo na aming pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. At muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.